pagka in despair ka dahil iniwanan ka ng jowa mo, parang end of the world na rin sa iyo. Diba? Parang ka ng buhay eh. Parang ganyan. Kasi siyang buhay mo, parang gano'n. Oo, kasi pag yan ang ginawa mong Panginoon, yung jowa mo. 'Di ba? Kasi nakadepende ang kasiyahan mo dun sa lalaki o sa babae eh, 'di ba? So pag nawala, parang mamamatay ka na. End of the world na yun. Sharing good vibes, sharing good news, sharing from the city. Magandang araw po sa lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City. Maganda po sa inyong, maganda po kayong lahat at maganda ba itong babalita ko, Father? Ano ba yung mga babalitaan mo na naman? Father, end of the world daw, natatakot ako. End of the world? Oo. Ano ba naman yan? Oo. Parang sisimula pa lang ang world ko tapos end of the world ka agad. Nakakatawa, nagsimula pala yung parang end of the world na daw. Bakit di ba yun ako makalat kasi may gera dun sa Sa Middle East, sa Middle no? East may gera. Tapos ngayon ang bagyo natin talagang grabe naman. Mga earthquakes, mga vulkan, putukan na. Tapos sobrang init. Yes, so... Yung kahit hindi mo mait ang ulo mo, pag lumabas ka, napakainit na ng ulo. Parang umiinit na yung ulo mo, di ba? Oo. So sabi nila, ito na yung mga end of the world na. Oo nga, kasi nga sabi naman sa Bible na pagka marami ka mga lightning and thunders, mga tawag dyan, cataclysmic na mga pangyayari sa mundo, ay the end is near. Shaking. Totoo ba, Father? Malapit na mag-end of the world? Ay, hindi ko alam kasi talagang sabi ni Jesus Christ, walang nakakalam. Only the Father knows when the end will come. So, wag po tayo magpapaniwala na malapit ng end of the world. Maaaring malapit na pero hindi, walang nakakaalam po niyan. Ang importante lamang ay lagi tayong handa. Di ba? Opo. That is, ang ibang mga tao paghahanda nila, nag-iipon din sila ng mga delata, Opo. ng mga kandila, Oo. nag-aano sila ng mga kuweba na pagtataguan nila. Opo. Hindi po maganda paghahanda yun. Bakit po? Kasi yung mga delata, pagkatapos may expire na yun. Pagkatapos pa ng end of the world. Na may expire lang yan, sayang lang yung pera ninyo. No? Kaya ang importante paghahanda ay yung puso natin, yung buhay natin, yung kaluluwa natin. Pagbutihin natin, ayusin natin ang ating mga buhay. Yun ang tunay na paghahanda. Para anytime nung dumating yung end of the world na yan, wala tayong tatakot. Ang sabi nga, you can hold your head high and wait for the coming of the Lord. Ito ba yung parang sinasabi yung bridegroom? The bridegroom is coming. Yung tinatawag na, ang tawag din sa theology is eschatology. No? Ano ba? Eschatology. Ang eschaton, ibig sabihin yung last things. Okay po. So, ibig sabihin yan, ang inihintay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon upang tayong lahat ay kanyang huhusgahan, hahatulan. Yung nga, di ba, yung kwento sa Matthew chapter 15, yung hati niya, yung mga tupa, tsaka mga kambing, yung mga tupa, dadalhin niya, isasama niya sa langit. At ang mga tupa, ay mga kambing, may Hindi mga kasi sumay, naliligo eh. ay bahala sila sa buhay nila. Sino na hindi naliligo? Kambing. So yun ang hinihintay natin, ang muling pagdarating na ating Panginoon. Kaya kung handa tayo, maayos ang buhay natin, may pagmamahal sa puso natin, wala tayong inapakang mga tao, ay hindi tayo dapat matatakot. Dumating man yun, wala tayong kababahala. So, ang paghahanda, hindi dapat yung i-check nyo kung earthquake proof yung bahay nyo. Hindi mga ganun pala, no? Hindi ganun. Kasi pag end of the world, kahit anong paghahanda mo physically, wala na talaga. Wala yun. It doesn't matter. Dahil na talaga paghahanda dapat ay sa puso. So, pag namatay ka na, end of the world ka na dito. End of the world mo na pag namatay ka. Kasi pupunta ka na sa ibang world. Pagka in despair ka dahil iniwanan ka ng jowa mo, parang end of the world na rin sa iyo. Diba? Parang ka ng buhay eh. Parang ganyan. Kasi siyang buhay mo, parang gano'n. Kasi pag yan ang ginawa mong Panginoon, Oo. yung jowa mo. 'Di ba?
Kasi nakadepende ang kasiyahan mo dun sa lalaki o sa babae di ba? Totoo. So pag nawala, parang mamamatay ka na. End of the world mo na yun. Pero kung nakadepende ang kasiyahan mo at pagmamahal mo sa Panginoon, di ba? O, kahit iwanan ka ng mga ilang tao dyan, wala Oo. kang pakialam. So babalik sa do not depend your happiness to anyone or anybody because they will all fall short of your expectation. You can Totoo only yun. depend your happiness to God because He will never fail you. Oo. Oo, Isa tama. hinahanap natin ang kaligayahan natin sa mga bagay-bagay, sa mga tao, sa relationships, pero hindi natin matatagpuan doon hinahanap natin kaligayahan. Oo, tama. Oo, Tama. sa Panginoon lang talaga because He is the perfect being at siya lang makapagbibigay sa atin ng perfect happiness and contentment sa buhay. So ibig sabihin, Father, minsan gumagawa rin tayo ng sariling end of the world natin. Oo, tayo magkagagawa noon. Yung parang, hello. Kasi ginawa nating world, yung relationships, yung pera, yung ari-arian, yun ang world natin. Ay yung mga, yun eh, ano yun eh, they are passing things. Hindi siya eschatology. Hindi siya lasting. Oo, di ba? Sabi mo lasting. Hindi siya lasting. Kaya, pagka nawala sila, wala na ng mundo natin. End of the world na natin. Pero kung ang kakapitan natin ay yung hindi nawawala, hindi natatapos, Panginoon lang yon. Kahit anong mangyari, hindi matatapos ang mundo natin. So, ang tanong ko, end of the world mo ba? Nasa sa iyo yun. Ano bang world mo? Oo Yung dapat nga. mo sa sarili mo. Oo nga, Ano talaga ang Father. world mo? Ano ba world mo? Tama. Kaya hindi na bang world mo? So, Ikaw, Candy, sinong world mo ngayon? dami eh. Ang daming involved sa world ko, Father. Alam mo naman yun eh. Ang dami kong, di ba? But at the end of the day, you should all, ako to. As much as I can, I thank God. Hindi as much. Talagang ginagawa ko yun. I thank God for the day. And I wake up, kahit maikli, kung may time ako mahaba, I offer it to God. Kasi naniniwala ako, pag hindi ko in-offer, baka maraming mangyari, hindi maganda. Diba? Or yung hindi maganda, pwede niyang pagandahin. Di ba po? Oo. Kasi pag in-offer mo sa Panginoon yung araw mo, ingatan niya yun. Opo. Saka, Father, parang siya na ang Oo. maggagabay sa iyo papunta kung anong dapat mong gawin. Totoo yan. Di ba, Father? Parang ngayon, biglaan itong mga shoot natin. Kaya nga Parang eh. ginaid na lang tayo na, dito ka. Oo. You just say yes. Di ba? Yung, give me the grace not to say no to you. Totoo yan. Di ba? Give me the grace not to say no to you, Lord. Di ba? Oo nga. Diba? Ito nga, hindi ko akalain na magsushoot tayo ngayon. But we said yes. We said yes. So, Yeah, we said yes. So, dapat may ganun tayo. Saying yes. Oo. We should Where the Lord guides us. yes. Kasi minsan nire-resist natin eh. Parang ano yan, di ba, Father? Alam mo na lahat ng signs na dapat hindi mo puntahan. Signs na hindi dapat jowain. Signs na dapat hindi mo gawin. Pero, matigas ang ulo natin eh. We don't like to say yes to God's call. Yung, di ba? Hindi ko masinabi maging kayo, pasanto na yung ganun. Pero yung obedience lang ba na, ay, parang dito ako pinadala ni Lord. Di ba po? Say yes. Oo. At doon mo talagang matatukuan, masaya ka. Oo. Fulfilled ka pag kayo ng ginagawa mo. At saka hindi yung Father, lumalaki ang mundo mo. Totoo. Di ba, Father, meron pang prayer na parang expanding your boundaries and horizons. May ganung prayer yun eh. Na parang palaguin. Pag dinasal mo yun, parang lumalaki yung mundo mo. Ang dami mong biglang dapat gawin. Parang mahihilo ka. Biglang, Lord, sobrang expand mo naman, Lord. Yung ganon. Kasi mimimit ka sa ganito. So, ang daming opening. Totoo. Nararamdaman ko yan. Di ba, Father? Oo. Dami-dami ka mga taong namimit. Pero all the while naman, ang ginagawa ko, para sa Panginoon talaga. Yung sumusunod ka lang. Sumusunod na ako. Tapos yun, may darating na tao, punta ko dyan, punta ka rito, Father, mag-misa ka, tapos makikilala ko mga tao doon, kukunin ang number ko. Ano naman? Nag-expound talaga yung lumalaki yung mundo. Kaya, totoo yan. So, huwag natin palitin ang mundo natin. Diba? Kung may depression ka, may anxiety ka, labanan po natin yan. Huwag mong i-end ang world mo. Oo. Di ba, Father? Huwag mong isipin na yun yung depression mo o yung frustration mo ang world mo. Hindi yun. Ibalik mo sa Panginoon.
At ililid ka niya at huwag mong i-resist kung ano ibibigay niya sa iyo. Totoo yan. Or, if you need professional help, go, huwag kang mahiya, humingi ng tulong. Sabihin mo sa pamilya mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong if you need professional help. Or kung talagang may anxiety ka na, nadi-depress ka na, ang mga signs daw mo niyan, hindi ka na naliligo, ayaw mo lumabas ng bahay, tinatamad ka. Hindi, totoo yan, Father. Totoo. Hindi mo nilalagaan sarili mo. Hindi mo na inalagaan yung sarili mo, wala ka ng pake, ang dumi ng kwarto mo, ang dumi ng ano mo, wala ka ng pake sa paligid mo, at wala kang gana lumabas. Minsan yung iba naman lumalabas, pero labas sila ng labas, pero yung loob nila walang natatapos. Saka yung labas nila, walang direksyon. Yes. Walang patutunguhan talaga, hindi kung ano. Bakit mo lang pinapatunguhan, Father? Ay kasi nga, tawag dyan, may hinahanap sila, hindi nila matatagpuan. Yan. Oo. Kaya, kasi nga, hindi sila guided. Kasi iba yung world. Oo. Iba yung world nila eh. Oo. Nasa ibang world ka. Oo. So, kung ka sa ibang world, go back to this world. Di ba? Tama, Father. Go back to this world, go back to the Lord. Yes, At ang tama. Lord sa iyo magbibigay ng world mo. Tama. Okay, Pagagandahin ang buhay mo dito sa world. Para hindi na end of the world. Oo. So, nobody knows pala, Father. Nobody knows the Oo. hour and the day. Kaya, huwag tayong magpapatakot sa mga tao sa sabing malapit na yung end of the world. Opo. It will come, but nobody knows. Ang importante, handa tayo. Ayan. Ikaw ba, handa ka na? Naku. Yun ang tanong lagi sa ating lahat. Yes, Father. Okay, Candy? Okay po. Ah. Let's pray. Father God in heaven, in Jesus' name we pray. Lord God, please open our hearts, open our minds, and lead us to the place where you want us to be. Lord, please lead us to the people that you want us to meet. And Lord, if ever, Lord, pwede po, huwag yun na kami papuntahin sa mga lugar na dapat wala kami. At huwag yun na kaming dalhin po sa mga tao na dapat hindi mo namin makilala. But if you may, Lord God, if it's by thy will, please, Lord God, lead us and pave the way for us, Lord God, na makilala namin ang mga tamang tao, mapunta namin ang mga tamang lugar, nang lumawak po ang aming mundo, that we may able to have more opportunities to make this world a better place for you and for all of us and for ourselves. Lord, please make us good. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. Name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sige po, maraming po salamat sa panonood at pakikinig sa aming Miss Candy Pangilinan. Till next episode po. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.